Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang veteranong kolumnista, kontrobersyal na TV host at komentaristang si Ramon Tulfo. Nasangkot siya sa gulo sa airport noong 6 ng Mayo na humantong sa demandahan. Bahagi lamang daw ito ng buhay ni Tulfo, isang mamamahayag na madalas magsulat tungkol sa pang-aabuso sa lipunan. Kaya naman naging bahagi na ng buhay ni Ramon Tulfo ang mga kaso ng paninirang puri na nahantong sa kanyang pagkakaroon ng death threats. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kumalat sa telebisyon at internet ang mga pangyayari sa airport noong Mayo 6 nang masangkot sa bugbugan ang kolumnistang si Mon Tulfo. May mga bumatikos at nagsabing karampatang parusa lamang ang inabot niya. Ngunit may mga kumampi at nagsabing bahagi lamang yun ng trabaho ni Tulfo. Ilang araw naging laman ng mga headline sa balita ang insidenteng kinasangkutan ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at ng veteranong journalist na si Mon Tulfo noong May 6, 2012 sa NAIA Terminal 3. Hindi raw inakala ni Mon na hahantong sa bugbugan ang simpleng pagkuha niya ng litrato ng isang nagagalit na babae sa isang ground stewardess ng Cebu Pacific. Wala mang kuha ang CCTV ng airport. May nakakuha naman ng video ng pangyayari na in-upload sa YouTube. Ilabas yung CCTV na yan, malalaman natin ang katotohanan. Bakit ayaw ilabas po ng Terminal 3, yung airport, di ba? Mon, after nung insidente dun sa NAIA, sa airport, ano yung natutunan mo sa pananaw mo, sa opinion mo? Huwag ka magtapang-tapangan kung nakita mong yung wala kang laban. Tumakbo ka na. I should have done that. Tumakbo na ako, pero hindi ako tumakbo dahil sabi ko, bakit? Ba't ako tatakbo? Para akong duwag nito. Sa haba raw ng kanyang karanasan sa pagiging police reporter at broadcaster, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakalaban at umuwing bugbog at talunan. Ano ba yun? Masakit. Masakit sa akin yung nangyari sa akin dahil wala pang na nakabugbog sa akin ng ganon. Nasaktan ka? Kanino ka nagsusunod? Sinasabi ko, kaya ko naman ito. At saka, gawin ko na ata yung hindi nagsusumbong. Nung bata pa ako, dumarating ako sa bahay, naka-black eye, may black eye, gunit-gunit yung punit-punit yung damit. Kapag tama ka, ipaglaban mo yung karapatan mo. I was fighting for my right. Over the cell phone, kinukuha nila. At saka, my right as a journalist, bakit nila pakikialaman yung aking trabaho? Ang publiko ngayon, ang aking sinusumbungan. Bago pa mas nakilala si Mon Tulfo dahil sa insidente sa airport itong buwan, pamilyar na boses na siya na napapakinggan sa radyo. Ako po si Angel Joyce Moyon. At ako naman po si Ramon Tulfo, Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Ano yung unang sumbong? Yung unang sumbong. Alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Isang oras na maririnig sa ere ang isumbong mo kay Tulfo. Ito ang programa ni Mon sa DWIZ. Dito niya dinidinig ang sumbong ng kanyang mga tagapakinig. Alam naman daw po nila. Hindi naman daw ginawa ng mga anak niya. Hindi po, tinuturoy ka ng bata. Pero bago magdesisyong maging isang journalist, nais daw sana ni Mon Tulfo na maging sundalo noon tulad ng kanyang ama. Sinubukan niya makapasok sa Philippine Military Academy. Pero sa 3 beses niyang pagsubok, hindi siya pumasa. Frustrated ako eh. Up to now, yung PMA at that time was heavy on math subjects. At talagang mahina ako sa math. Dahil bigong maging sundalo, sa ibang pangarap niya itinuon ang kanyang pansin. Sa Xavier University sa Cagayan de Oro City siya nag-aral. Bakit liberal arts naman ang pinuha? Kasi sabi ko, kung hindi naman ako makakuha sa PMA, I was preparing myself for a law degree. Kaya lang, balik sa akin ng, ba't hindi ka nakapasa? Ang nangyari, I dropped out of college when I was 3rd year, 1st semester. Sinubukan din niyang kumuha ng kurso sa Maritime Studies para maging opisyal sa barko, ngunit hindi rin niya ito natapos. Nagbo-board ako
mayroon akong kasama sa boarding house. Sabi niya, hey, ang ganda ng boses mo, ang ganda ng diction mo, English ba't hindi ka maging announcer, radio announcer? Oo, sabi ko, kaya sama-sama ako sa kanya. Pangalan niya si Bobby Dolina. Taong 1969 nang pasukin niya ang pagiging radio announcer at disc jockey sa DZHP, kung saan nagsimula ang ilan sa mga batikang radio broadcaster tulad ni Tina Monzon Palma na nakasama rin ni Mon. Nahasa ako hindi lang sa announcing, sa radio announcing, sa newscasting. Nahasa ako sa pagsusulat. Yung kung if you notice my style sa aking column, short and punchy. Nang nagsara ang mga istasyon dahil sa martial law noong 1972, nagtrabaho bilang medical representative si Mon. Ang laki-laki ng sweldo. Kaya lang hindi ako maligaya. Bumalik siya sa media noong 1973. Mula sa pagiging taga-anunsyo ng oras, naging deskman siya sa Philippine News Agency, reporter sa Times Journal, hanggang sa maging kolumnista sa Bulletin Today noong 1978. Mula 1987 hanggang ngayon, sumusulat siya ng isang column sa Philippine Daily Inquirer, ang On Target. Sa kanyang pagsusulat, asintado kung sino ang kanyang tutukisin. I check and cross-check yung mga storya na natatanggap ko. Kuminsan, maraming beses na akong nasampahan ng libel case. Kung ang suma total, more than 100 cases, libel cases, ang naisampa sa akin. Isa na lang sa mga kaso niya ng libel ang nakasampa pa rin sa Las Piñas Trial Court. Ito ang civil case for defamation at action damages na isinampa ni Senator Panfilo Lacson laban sa kanya noong September 3, 2001. Ibig sabihin na fair and objective ako sa aking mga komentaryo. Trabaho lang naman ito eh. Walang personalan, trabaho lang. Yung sa akin itong good karma yun 1991 ang pasukin niyang muli ang mundo ng radyo sa kanyang programang Isumbong Mo Kay Tulfo sa Radyo Veritas. I couldn't help it magmura doon sa isang istasyon which was Catholic station, di ba? Alam kong matatanggal ako, inunahan ko na, umalis ako. Lumipat ako dito sa DWIZ. And then, in between, nagkaroon kami ng program, kasama ko si Ray Langit at si Dong Puno, Action 9. After that, may nag-propose sa akin, ba't hindi mo gawing TV show once a week ang Isumbong Mo Kay Tulfo? That's what I did. 1997 nang mabuo ang Action 9 sa telebisyon. 3 media man ang umupo rito. Si Mon ang kinatawan ng print media, si Attorney Dong Puno para sa telebisyon at Ray Langit para sa radyo. Merong nakapag-abot sa amin ng piece of paper, yung aming PA na sabi uulihin daw si Gerald Beroya dahil involved daw sa isang kaso ng kidnapping or something. Hindi namin alam. Nanonood pala sa amin yun si Gerald Beroya. And kasi common yung lingwahe ni paring Mon na nagagamit yung mga ganong. Nag-ring ang telephone at naghabon siya ng barilan. Pero makita mo naman na kung gano'ng ka-cool si paring Mon kahit na minsan yung bugso ng damdamin, sabihin niya, sige, saan? Pero pag kinausap mo siya, magko-cool down. Magaling talaga si Ramon Siya nagtuturo sa amin ng lahat ng kalokohan. Bilang manunulat at host ng kanyang programa, marami na raw binanggang malalaking pangalan si Mon Tulfo. Isa siya sa 43 journalist na sinampahan ng libel ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Naisulat niya na sangkot ang First Gentleman sa mga kaso ng smuggling sa Bureau of Customs. Sa huli, binawi rin ni First Gentleman ang kanyang kaso pagkatapos niyang sumailalim sa triple bypass surgery at sinabing pinapatawad niya na ang lahat ng press na kinasuhan niya ng libel. I'm sure, Mon, marami kang death threats. Maraming banta sa buhay mo. Paano mo ina-handle to? Hindi ko pinapansin. Ilan na bodyguards mo? Noon marami. Pero ngayon na 2. Driver, tsaka isang bodyguard. Yun lang. Hindi ka ba nag-aalala sa sarili mo, sa kaligtasan mo? I'm a fatalist.
Kung talagang oras mo na. Ngunit sa dami ng kinasangkutan niyang kaso, ang Vizconde Massacre daw ang pinaka hindi niya malilimutan. Tumestigo kasi siya sa pagka-inosente ni Hubert Webb at napagbintangang bayarang journalist. Nung lumapit si Hubert Webb sa akin, tsaka Freddie Webb noon, si Hubert Webb was not charged yet. Ang sinabi niya, siya inosente. Sabi ko, paano mo patunayan? Sabi niya, pumunta ka sa Amerika. Sabi ko, teka, pumunta sa Amerika. Pumunta ako sa Amerika. Pera ko. 4 na araw ako sa Amerika eh. Nag-research. Andoon siya when the Vizcondes were massacred here. Ito na raw marahil ang pinakamadilim na yugto sa kanyang karera. I was in my darkest hour. Ganito pala yung paglaban mo prinsipyo. This is how it feels to go against the tide. And sabi ko, ano kaya kung wakasan ko lang yung buhay ko? Hindi ko ginawa yun dahil sabi ko, duwag ka kung gano'n. Kasi suicide is the easy way out. Lumabang ka. At saka si Linlin, walang kaalam-alam yan. Sa mahigit 40 taon niya sa industriya at sa 19 na taon ng kanyang pag-ere sa radyo at telebisyon ng programang Isumbong Mo Kay Tulfo, hindi pa rin daw napapagod si Mon Tulfo sa pagdinig ng mga sumbong ng publiko. For as long as I'm needed by society, for as long as I can serve my fellow men, hindi ako magre-retire. And I'll keep on going. At ako naman po si Ramon Tulfo, Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Sa mga kontrobersyang kinasangkutan ni Mon Tulfo, pamilya niya ang naging lagi niyang sandalan. Panganay sa 10 anak si Mon at ang kanyang mga kapatid, handa raw siyang ipagtanggol sa anumang problema o gulo. Siyempre, lalo na si Rafael. Panganay sa 10 magkakapatid ang kolumnistang si Ramon Tulfo. Bihira raw makumpleto ang kanilang pamilya, pero noong ika-14 ng Mayo, nagsama-sama ang 5 sa kanila. Sina Mon, Ben, Erwin at mga kapatid nilang babae na sina Tucci at Wanda. Ang okasyon, Mother's Day celebration para sa kanilang inang si Caridad. Sa totoo lang, yung mga gathering namin na bihira ito. Kanya-kanya kasing trabaho, kanya-kanyang pag-aasikaso sa pamilya. Taong 1946 nang isilang si Ramon Tulfo Jr. sa Davao City. Lieutenant Colonel ang kanyang ama na si Ramon Tulfo Sr. Nakatutok naman sa kanyang paglaki ang inang si Caridad Teshiba na may lahing Hapones. Sa ama niya raw nakuha ang ugaling kapag may inaapi, kailangang maparusahan ang may sala. Mayroon ako nakitang binubugbog na isang mama. Tapos nakita ko, bakit ano yan ginagulpe? Kasi daw hindi siya nagbibigay daw ng pera, hindi dinadilihan siya. Ginaba ko yung bag ko, tapos nakipagsuntukan na ako. Ang astig na si Mon, isa lang daw ang kinatatakutan. Grabe si mami pumalo. Ang minsan yung patpat ng bayabas o kaya yung buntot pagi. Dinadasal ko na wag sana mayroon ako anak na mga samang gali o mag-criminal ba, wag sana. Pero sabi ko, Diyos ko, kung mayroon isa sa kanang konsido, kunin mo na lang. Lahat ng lalaking anak maliban kay Mon ay pumasok sa seminaryo. Kuya Boy ang tawag ng mga kapatid niya sa kanya. Paano ba maging isang kuya o kapatid ng isang Mon Tulfo? Kami mga babae, hindi ka talaga pwedeng, hindi niya kami pinapagalitan, no matter what, kumbaga para kaming reyna. So kasi yung father namin, love na love kami mga girls. Love na love kami. So sa kanya, parang yun din ang treatment niya sa amin.
Naging sandalan din ng magkakapatid ang kanilang Kuya Boy nang yumao ang kanyang ama taong 1985 sanhi ng cancer sa liver. Tumulong si Mon sa pagpapaaral sa kanila. Pupunta ko siya, naka-assign siya dati sa Manila Police District. Police reporter na siya at the same time columnist. Binibigyan ako ng baon for 1 week. Malapit sa isa't isa ang mga magkakapatid na Tulfo at lumaki raw silang handang ipagtanggol ang bawat isa. We were taught by my father na it's one for all for one. Kahit sa mga bata pa kami, elementary, pag may ginulpi, pupunta, sasama. Yun siguro, yung magmahalang kayo. Isa na marahil na patunay ng kanilang all for one, one for all na motto ay ang naging reaksyon ng mga kapatid na lalaki ni Mon sa nangyaring insidente sa airport. That was very touching. Hindi ko nakita na mangyak-ngyak ako nung galit na galit sila. Sabi ko, hindi sila mapapasubo ng ganito kung hindi sa akin. Alam nila na niloloko na lang sila. Pero gaya ng ibang bata, may kapilyuhan din pala noon si Mon. Para makatakas siya sa pag-aalaga kina Rafi at Erwin, nilalagyan niya ng alak ang gatas ng mga ito. Kukunin ko yung alak. Lagyan ko ng konting-konti yung gatas. Hindi ko alam yan. Paano na dating sa'yo? Hindi. Sabi ni Mami, bakit amoy alak ito? Itong mga suka yun, di ba yung mga bata? Ewan ko, ngayon lang. Ngayon lang. Sumay niya lang po nalaman Kabaligtaran sa naging pagpapalaki sa kanya, naging mas mahinahon ang pagtrato ni Mon sa kanyang mga anak. Isang beses ko lang atang pinalo yung mga anak ko. Ano ito? Palo pa sa puwet. Wala na. Face the wall lang yan. 34 na taong gulang na si Bon, isang helicopter pilot. Habang si Jem naman, 26, ay isang corporate trainer sa isang kumpanya. Pakikwento nga sa amin, ano bang klaseng ama si Mon Tulfo? Malambing. To me, most especially. Ewan ko lang to my brother. Malambing siya sa brother ko. Hindi siya nagagalit sa akin in particular eh. When I do something wrong, kakausapin lang niya ako face to face. Pagdating sa mga lalaki, you should know how to fight, you should know how to swim. And when you cannot do that properly, ay dyan talaga kayo mag-aaway. Pero sir, between career and family, ano po sir? I would choose my career first. Because without my career, I cannot support my family. What is burger? Sumbo mo kay Tulfo. Sakali mang magretiro si Mon sa trabaho, nariyan naman daw ang kanyang 4 na taong gulang na apo na si Simon na magpapatuloy ng kanyang mga programa. Gusto ko rin maging newscaster kamukha ng sayo. Ang bumangga, di ba? Ayon kay Jem, mas malimbing daw sa mga apo si Mon. He plays around with the apos. He dances with them. Kinakantahan niya. Mahal na mahal ko po siya. Kasi po, binibigyan po kami ng cake nun. I love you, Lola! Inabi ni Mon, sa bawat kontrobersyang kinasangkutan niya, parati niyang napapatunayan na pamilya niya ang pangunahin niyang taga-suporta. I've never been so proud in my life kasi doon ko nakita na mahal ako ng mga kapatid ko. Nung binaba yung suspension na isa ata yun that was the darkest hour in my life. Kasi ginawa ng kapatid ko, yung ginawa nila dahil sa akin. Doon ko nakita yung pagmamahal nila sa kanilang kuya. Sharpshooter at martial arts black belter. Yan si Mon Tulfo. Ang pagsasanay niya sa self-defense, pinagkakaabalahan niya sa harap ng mga banta sa kanyang buhay. Sa kabila ng imaheng matapang at walang inuurungan, malambot din ang puso ni Mon pagdating sa mga taong nangangailangan.
Bukod sa mga programa niya sa radyo at telebisyon at mga regular na kolum sa dyaryo, marami pang pinagkakaabalahan si Mon Tulfo. Isa na rito ang kanyang hilig sa practical shooting. Dahil isang militar ang kanyang ama, maaga raw siyang natutong humawak ng baril. Yung nagturo sa akin yung mga sundalo ng tatay ko. So yung love for guns, bata pa. Pero ang hilig niyang ito ay hindi lang daw pampalipas oras, kundi pang depensa rin. Sa uri kasi ng pamamahayag ni Mon, Meron silang kalaban, iyarihin sila. hindi raw maiiwasang siya ay may makabangga. Sa mga journalist na sa tingin nila ay nanganganib yung kanilang buhay dahil sa kanilang pagbatikos sa mga taong pasaway, dapat siguro mag-isip-isip na magdala ng baril. 2 beses sa isang linggo raw nag-iensayo si Mon ng gun shooting. No load. Kapansin-pansin na ang pagkaasintado ni Mon. Halos lahat ng kanyang pinakawalang putok sa pool sa target. I will only use it to defend myself and others. I will not fire this gun in anger. Yung incident na sa Naiya, if I were another person ay walang disiplina, I could have run to the retrieval counter, kunin yung baril, binalikan ko na sila, and started shooting. Pero I never did that because I'm disciplined. Okay. Sa session namin, gamit niya ang kalibre 45 baril. Kahit hindi nawawala sa tabi niya ang baril, may iba pa siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Lingid sa kaalaman ng marami, black belter sa martial arts si Mon. Aikido, kickboxing, arnis at karate ang kanyang mga napag-aralan. Kasi kung hindi ako physically fit, yung suntok na yung inaabot ko, hindi na makatindig noon. Nitong nakaraang Sabado, sinamahan namin ang grupo ni Mon sa kanilang outreach program sa Zambales. Dahil magpapasukan na, mamimigay sila ng mga gamit pang eskwela sa mga estudyanteng Aita sa Sitio Lumibaw sa Barangay Buhawen sa San Marcelino. Kasama niya ang mga kagrupo niya sa Manila Pistol, Rifle and Sports Club. Itinayo niya noong 2008 ang kanyang Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Itong aspeto ng buhay ko na ayaw kong ipabatid sa publiko dahil kasi paniniwala ko kapag nalaman ng publiko yung nababawasan yung magandang karma. Ma'am, tubig nyo. Ay, lagyan nyo pa ito. Mula sa barangay hall ng Buhawen, kailangan sumakay ng bangka na babaybay ng 15 minuto sa lawa para makarating sa pampang ng Sitio Lumibaw. Kung hindi sasakay sa kalabaw, 30 minutos naman ang paglalakad mula sa Pampang hanggang sa eskwelahan ng Judd Hendricks Aita Memorial School. Pagod man sa init at haba ng paglalakbay, bakas naman ang tuwa sa mukha ni Mon nang makita ang mga tao sa eskwelahan. Maganda. Isa sa mga layunin ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ay pagbibigay ng tulong sa mga estudyante ng mga pagpapalad. Bilang pasasalamat, naghandog ng isang katutubong sayaw ang mga magulang ng mga bata. Hindi mapapantayan sa pera ay yung kaligayahan ko eh. Hindi mabibili sa pera, hindi masusukat ng ano man yung nakikita ko yung saya ng mga tao. Yung nakikita kasi yung iba kasi yung persona ko, nakikita suplado na palaaway, rusko. Yan ang napoproject sa TV. Pero sa likod niya ay isang taong malambot ng puso.